Blessings to you. I'm Ruben Abante. Welcome to The Pulpit. Let me turn you over now to the sanctuary of the Lighthouse Bible Baptist Church, and may you be blessed with the preaching of the Word of God. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Take note of the words. And for thy pleasure. Ano sa Tagalog yun? At para sa iyong kaluguran. Sila, ang lahat ng nilikha. No? Sila ay, ang sabi dito, they are and where. Ibig sabihin, pag sinabing are, it's a continuous thing. It's an ever-present thing. Correct? Ibig sabihin, the pleasure of God is a present. No? It's a perfect tense. No? It's going. Totoo kahit na anong kapanahunan. And where? Present na, past pa. Ibig sabihin, ang kaluguran ng Panginoon ay naroon na nung araw pa sa pasimula at nagpapatuloy at magpapatuloy ang lahat para sa kanyang kaluguran. Think about it. So ano ang kaluguran ng Panginoon? Minsan binibigyan natin ng walang pansin ang kaluguran niya. Pero ito, sinisimulan natin magmula nung simula ng taon, pleasing God, hanggang ngayon, pleasing God. Why? Because we want to establish ourselves as a people who please God. Lahat tayo. Lahat sa Lighthouse, lahat ng mga members, lahat ng mga attached ministries, pati kayo nasa abroad, we all want to please God because that is what gives Him pleasure. The pleasure of God. Dakilang Diyos, pagpalain mo po, Panginoon, ang mensaheng ito. Nawa, Panginoon, ay lubos kaming matuto
at kami ay maging iyong gawain sang-ayon po sa katuruan at katotohanan ng iyong salita. Hindi sang-ayon, Panginoon, sa kung anong gusto namin, kung ano ang kaluguran po namin. Subalit, Panginoon, kaluguran mo lang. Pagpalain po ninyo mensaheng ito. Pagtibayin niyo kami, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Ang katotohanan ay ganito. Lahat ng ginagawa natin sa buhay ay para sa ating kagustuhan. Para sa ating kaluguran. Self. Tama ba? Ngayon, ang uri ng mindset ngayon, no? Self-esteem. Correct? Lahat ng mga pananaw ng tao ngayon ay para ma-soothe ang kanyang pakiramdam, ma-satisfy ang kanyang longing, at lahat ay para sa kanyang appreciation. Kaya tayo nag-aaral, ay gusto natin, lahat ay ating maging kapakinabangan. Okay? Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagbi-business. Tinuturuan ko nga yung mga estudyante sa Bible College, bakit ka nagbi-business? Ano ang purpose mo, ba't ka nagbi-business? Para guminhawa buhay mo. Hindi ka naman nagbi-business para maging mahirap ang buhay. Tama? Correct? So kung yan ang iisipin mo, it's all for your sake. Why? Because we're man. Hindi naman natin inaalis yun. Kinakailangan naman may pagtingin ka ng maayos sa sarili mo. Tama? Naniniwala ba kayo ron? Maging responsable ka sa sarili mo. Para sa pamilya mo. Para sa mga mahal mo sa buhay. Okay? Para sa mga, para sa bansa natin. Tama? Pero, huwag nating aalisin na kaya tayo naligtas. Kaya si Kristo'y naparito ay upang tayo ay maging sang-ayon sa kaniyang kaluguran. Walang tao sang-ayon sa kanyang kalikasan. No? The flesh cannot please God. Correct? The flesh cannot please God. And nakita natin yan sa mga pag-aaral natin last week sa ating mensahe. No? Sa ating anniversary. Nakita din natin yan. Ngayon, dumako si Kristo, na sinabi ko nga, na nakalagay sa video ng ating anniversary. No? Sa pag-ibig ng Panginoon, ay sinugo niya si Kristo sang-ayon sa kanyang biyaya. Okay? Grace and truth came by Jesus Christ, and by that truth, His Word. Correct? And by His Word, ay nagkaroon tayo ng pananampalataya. At ang pagdako sa atin ng pananampalataya ay nagbigay din naman sa atin ng isang napakalaking pribilehiyo. That by that same faith that came to us, that saved us, amen, that made us to be His, not only His children, but His people as an ecclesia, we may have that privilege to please Him. Why? Because without faith, it is impossible to please God. Kaya napakaganda ng redemptive plan ng Panginoon. Redemptive work of the Lord Jesus Christ na tayo ay tinamnan ng pananampalataya upang sa pananampalatayang yan ay magkaroon ng kaluguran ang Panginoon sa atin. Ano ba tayo? We're so insignificant people. Think about the greatness and the vastness of the universe. How can such an insignificant kind of creatures as we are be pleasing God? Amen? Ano ang maaari nating gawin na sukat na ang Diyos na lumikha ng buong kalawakan ay malugod sa ating maaaring gawin? Subalit ang pananampalataya ay nag-usher in ng ganung napakadakilang pribilehiyo at pagkakataon sa ating lahat. The pleasure of God. Ang kaluguran ng Panginoon
ay naroon na magmula pa o bago pa man ang buong creation. Sinabi ng ating teksto, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Ika'y karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian, ng karangalan at kapangyarihan. Okay? And dinedeclare dito na ikaw bilang tagapaglikha ng lahat ay nilikha ang lahat ng ito para sa iyong kaluguran. Okay? Alam niyo, marami tayong ginagawa. No, si tatay nung araw, simple lang. Alam niyo, si tatay maraming ginagawa yun. Minsan, magugulat na lang ako Uupo muna yan, titingin, maya-maya Kunin mo nga kung anong gagawin. Gagawa ng silya, gagawa ng pulpit, gagawa ng cabinet, gagawa ng kung anong furniture. No? Dumating yung panahon na ang dami-dami na natin, di ba? Dagdag dito, dugtong doon, di ba? Yan ang nangyari sa atin noong araw. Kaya, minsan, sasabihin niya tatay, gibain nga ito. Gigibain pagkatapos yun. Naalala ko yung mga workers. Si tatay naman, gawa, giba. Gawa, giba. Narinig ni tatay, pinagalitan lahat Gawa, giba. Gawa, giba. That was his pleasure. Di ba? Pag hindi maganda, giba. Naalala ko nung araw. Meron, sa baba ng building natin nung araw, meron tayong mga Sunday school classes. Okay? Nung ginawa ito, ang ating mga Sunday school classes ay nakapartition ng mga fixed walls. Okay? Lumaki. Ngayon, ang ginawa niya, hindi na, malaki na tayo, marami nang kinakailangan classes. Hindi na makadagdag. Pagkatapos kinakailangan, lakihan minsan. Ang ginawa niya, tinanggal yung mga partition, nilagyan ng hinge. Kaya yung mga partition, na isasal yan pag ganyan, tapos sinasabit. Inabot niyo ba yun? Okay, isinasabit. Yan. So pag sinabit mo, malaki ng hallway. Okay? Maya-maya, napagod. Ang hirap naman kasi isalyan yan tanggalin. Bumili ng mga rods. Kurtina na lang. Kurtina. Okay. Well, hindi tayo makakaangalo. That was his pleasure. Para isipin, ano ang nagbibigay kaluguran sa kanya bilang pastor? Andiyan ba kayo? You see, hindi natin, because para sa kanya, he thought about it, ito ang paraan para gumanda ang ating facilities and everything. Until the point na, sabi niya sa akin, anak, ano kaya, lumipat na lang tayo. Sabi ganyan, lipat na lang tayo. Sige, tayo, hanap ako ng lugar. Ikot ako, hanap ako ng lugar. Nakakita ako ng 3 bakanting lugar. Okay, sino may-ari, gaano kalaki, ganyan. Report ako sa kanya, tayo, nakakita akong 3 property. Meron pa nung property na sa likod ng sanctuarium. Naalala ko nung araw, so report ako sa kanya. Pero tayo, sabi ko, yung mga properties on the average, property lang, walang building, 20 million. Di usap kami, nananghalian kami, usap kami ganyan. Sabi ko, tay, kung halimbawa, kung willing naman pala tayo gumastos ng 20 million, lilipat tayo, tapos tatayo ng building, hindi lang 20 million ang gagastusin natin. Kung willing din naman pala tayo mag-spend ng 20 million, di gabayin na lang natin itong building natin, patuloy tayo ng bagong building, 20 million. Tumingin siya sa akin. Oo nga, no? Kung babaguhin natin, kailangan natin ng architect. Di si Rick Malit. Si Rick Malit nung araw. Tinawag namin si Rick. Meeting kami, ganito, ganyan. Sige Ruben, isipin mo kung ano. Yan, ganyan. So ito, inupuan namin ang design nito, mga kapatid. Kaming dalawa ni tatay. Tay, sabi ko, ano kaya ako ang building natin? Huwag nang ganitong rectangular, ganyan, masyadong conventional. Kung fan type, itong corner na ito, dito yung choir loft, dito yung ganyan. Maganda siguro yan. Kaya naging fan type ito. Now you know the story. Okay? At ginawa, dinrawing, everything. Dinrawing. Yung pagkakadrawing pa nga, hindi ganyan ang balcony. Binago ko yan lahat. Tinaasan ito. Maraming kung anong mga palitan dito ng kuro-kuro and everything.
But praise God, it's here. And there has been a lot of modifications. Why? Because we were thinking of our pleasure. Iniisip natin na ito ang ating kinakailangan. Wala bang karapatan ng Panginoon to act according to His pleasure? Bakit natin siya tinatanggalan ng karapatan? And we think like karapatan muna natin. Kaya alam nyo, tayo minsan hindi natin naiintindihan. Puro tayo rights. Puro tayo rights. Niligtas tayo, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Okay? Ngayon, recipients tayo ng kanyang kaligtasan, pero rights pa rin natin. Tama? Alam niyo nung araw, galing din tayo sa corporate world. Meron akong mga staff nung araw na masyadong mitikuloso na sa bawat hakbang, sa bawat trabaho, sweldo. Okay? Hindi sila makapagtrabaho na walang kapalit. Bakit? Karapatan nila eh. At kapag pinagkait mo ang kahit na hindi sila binayaran ng overtime, hindi sila ganyan. Ano mangyayari? Magagalit. Okay? Magagalit. Ako naman, nasa middle management ako. Kaya ako palagi ka-diskusyon. Okay, sige, ilalapit ko. Ganda lang ugali ko. Ilalapit ko sa taas. Pag harap ko sa management, sasabunin ako. Okay? Di ko tuloy maalaman kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Para sa management ba ako? Para sa tao. Kaya gulong-gulo ko nung araw eh. No? Sabi sa akin ni Jimmy Tang, alam mo, RA, hindi matatapos yung demand ng mga tao. Pataas ng pataas ang bigyan mo ng malaking sweldo. Ganon din yan. Kulang pa rin. Ano gagawin ko? Performance. Performance. Sige, perform. Kaya, it's performance. Fine. Alam niyo, pero minsan mga kapatid, ginagawa natin sa Panginoon. Are you listening? Yung bang iniisip natin, lugi tayo sa Panginoon? As in? At pati sa kanyang gawain, ganun ang isip natin. Mga kapatid, as I preach this word, think about this. Lahat tayo'y pare-pareho ng kalalagyan sa harap ng Panginoon. Amen? I cannot demand anything sa Panginoon. I can only do as how this book tells me so. Amen? And I have learned through the years. I now celebrate my 22nd year as your pastor. And I can say this. I have learned through the years not to be demanding for myself, but to be demanding for God. Wala naman tayong lugi. Correct? Minsan tatakutin pa. Alam niyo, nung araw may tumakot kay tatay. Pag hindi niyo ako ganyan, iaalis ako dito. So what? Ayun, maraming umalis. Bakit? Di sila makapag-offering. Sila ang nawalan ng opportunity. Sila ang nawalan ng pribilehiyo. At sa totoo lang, mga kapatid, tayo ang mas may kawalan. Let me tell you this. Tayo ang may pangangailangan ng paglilingkod sa Panginoon. Okay? Kayong choir. Walang utang na loob ang Panginoon dahil sa pagkanta niyo. However, na mahirap kumanta as a choir. Walang utang na loob sa atin ng Panginoon. Walang utang na loob sa akin ng Panginoon bilang preacher. Kahit kulang sa tulog. Okay? And that goes to every one of us. Amen. His pleasure is what counts. Kahit sa mga kapasturan, alam niyo, minsan, para bang hirap na inggit na ganyan. Well, it's for His pleasure that we are here. Ano man ang ating maranasan, negatibo man o positibo, He gets the pleasure. Okay. So the pleasure of God
is as old as the creation itself. For thy pleasure they are and were created. Proverbs 16:4. The Lord hath made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil. Now, ang pleasure ng Panginoon ay nahayag sa kanyang salita. Think about it. Kung wala ang kanyang salita, hindi natin mauunawaan ang kaluguran ng Panginoon. Correct? However you look at science, however you look at all the discoveries, maging magaling kang scientifico, hindi mo makikita ang pleasure ng Panginoon sa mundo, sa creation. Okay? Lalo na when sin came and which sin destroyed the whole creation. Kaya ang sabi, no, the whole creation even groans until now. Are you listening? So yun ang totoo. Anyway, and according to such pleasure, ginamit ng Panginoon ang kanyang salita that came by Jesus Christ. This came by Jesus Christ. Amen? Okay. Lalo na ang para sa atin na new covenant. The better covenant. Everything came by Jesus Christ. This truth came by Jesus Christ. And what came and what dawned to us, what was ushered to us when this word came is this, that we began to be able to understand the pleasure of God. In Isaiah 55 verse 11, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. Hindi babalik ang aking salita na parang walang kabuluhan. Why? Salita niya yun eh. Nothing. Ang sabi ng Panginoon, but it shall accomplish that which I please. And however you do not believe this word, it will still accomplish the pleasure of God. Are you listening? Huwag kang maniwala. You take it. Okay. That's between you and God. But one thing is sure. This will accomplish that which God pleases. Ano yun? If God pleases to chastise you, that's His pleasure. If from this word we are rebuked, that's His pleasure. Amen? Kung sa pamamagitan ng salitang ito, a person, because of unbelief, will be damned to hell. It is His pleasure. Amen? Kaya, however, na ang salita ng Diyos ay hindi tanggapin o tanggapin ng tao, it will still accomplish that which He pleases. Okay? And it shall prosper in the thing whereto I sent it. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi maaari na kahit sinong preacher of the gospel ay manghihina sa pagpipreach. Okay? I have long settled myself na ang preaching ay hindi makakasatisfy sa lahat ng tao. I have long accepted that. Na ang preaching sa ilan ay maganda, pero sa ilan masakit. Kung baga, pag narinig, ayaw mo nang bumalik. But I take it as is. Preaching will be preaching however hard it should be. And preaching is not done for our own pleasure. Amen? Tatay has said it before. Anong sinasabi niya? I preach the whole counsel of God. And that continues even until now. Isaiah 46, 9-10. Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient the things that are not yet done. My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. However, you do not see God physically, His counsel shall stand.
Isaiah 45:23, I have sworn by myself, my word is gone out of my mouth in righteousness and shall not return, that unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. Alam niyo ba mga kapatid, akala ba natin hindi kikilos ang salita ng Diyos pag tutulugan natin? Sige, matulog kayo habang nagpipreach. Sabi nga nung isa, alam mo, may problema ako. Bakit? Wala akong tulog eh. Punta tayo sa lighthouse para matulog sa preaching. Magandang ano yun. Ay, hindi kaya. Baka iniisip nyo. Daldal naman ni pastor, tulugan ko na lang. Akala mo walang magiging impact sa'yo ang salita ng Diyos? Meron. Kung hindi man ngayon, pag nauntog ka, magigising ka na merong dealing sa'yo ang Panginoon. Amen? And how do we preach this way? Why? Because the Word, it's true. It's factual. Anyway, the pleasure of God was in and specifically applied in His sovereign choosing and predestination. Ang kaluguran ng Panginoon, dumako sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nahayag sa atin, naunawaan natin. Subalit, ito pa ang isa. Ang kaluguran ng Panginoon ay mismo in-apply sa atin nang tayo ay Kanyang tinawag at hinirang. Tayo ay Kanya sang-ayon sa Kanyang kaluguran. Ibig sabihin, nung pinili niya na ikaw at ako at tayong lahat ay maligtas, pleasure niya yun. Are you listening? Kanina binasa natin yung Ephesians chapter 1. Open there with me, please. Ephesians 1, verses 4-6. According as He hath chosen us in Him. Pinili tayo sa Kanya. Kailan? Kailan? Before the foundation of the world. Kailan nangyari yun? Malay ko. That is not, hindi ko na kailangan problemahin yun. Kayo, kung gusto niyo, puntahan niyo si Darwin, puntahan niyo si National Geography, whatever. Pero hindi na natin problema kung kailan nagsimula ang mundo. Ang pinakamahalaga ay ito. No? Sang-ayon sa kaluguran ng Panginoon, pinili niya tayo, hinirang niya tayo, itinalaga niya tayo para maging Kanya. Amen? Kaluguran niya. Di ba bumibili ka ng gamit? Okay? Ito, halimbawa, nakita ko. Parang hindi tama ang kulay. Sabi ko, Edwin, testingin nga natin yung ilaw doon, yung floodlight. Para, iniisip ko kailangan natin, baguhin natin to Ano ba yun? Kaluguran ko lang yan, tama? Bumibili tayo, nagdidesisyon tayo, bumili ng isang bagay sa kaluguran natin. Ibig sabihin, bago pa natin binili, inisip na natin na kailangan natin at gagamitin natin. Tama? Correct? Anong gamit ang binibili nyo? Bumibili ka ng cellphone. Tama? Hindi ba bago ka bumili, iniisip mo muna kung anong brand at model ang bibilin mo? Tama? Hindi mo iniisip na kung ano isusubo sa'yo ang bibilin mo Pero may isipin nga. Tama ba yung sinasabi ko? Bibili ka ng TV. Bili ka ng TV. Magdidesisyon ka na. Bago pa man pumunta ka. Magsusurvey ka siguro. Anong tawag doon? Magka-canvas ka. Window shopping ka. Window shopping. Pero sa totoo lang, iniisip mo na. Correct? May kaluguran ka na bago mo binili. Correct? The very act na ikaw nasa tindahan, binili mo, does not mean na doon mo lang siya pinorpos. Correct? Kaya ka nga merong feasibility study pa magsisimula ka ng business. Pipiliin mo na. Mag-hire ka ng tao. Di ba ganun din? Kanina, may hina-hire. Meron tayong in-interview. Sabi ni Connie, hindi pwede. Hindi maganda. Kasi, set na natin kung anong klaseng empleyado gusto natin. Correct? Wala bang karapatan ng Panginoon para piliin niya kung sinong gusto niya sa Kanya? And that was according to His pleasure and purpose. Pero ang tao minsan, pati mga pastor,
Porque hindi nila maintindihan, ayaw paniwalaan. Ayun, away ng away. Kung totoo rawang election at predestination, yun. Kaya ayan, may mga Calvinist, may mga Arminian. Hindi tayo pareho. We are electionists. This church stands on the doctrine of election because it's here. We were chosen by God. Kahit anong isipin mo, kahit yung pangit natin to, pinili tayo ng Panginoon. Purihin ang Panginoon because His pleasure is in us. Isipin mo talagang kaluguran ng Panginoon na naligtas si Jackie. Ibang klaseng kaluguran ng Panginoon, Jackie. Nung gumaganong-ganon ka kanina, sabi ko, nalulugod kaya ang Panginoon kay Jackie. Diba? But praise God, nalulugod ang Panginoon dyan. Diba? Oh, you got my point? Now, ang sabi, having predestinated us, verse 5, akala niyo, tapos na tayo ron, ano? Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself. Look at this. Sang-ayon sa mabuting kaluguran ng kanyang kalooban. Wow. According to the good pleasure of His will. Everything. Kayo bang mga nanliligaw ng mga lalaki? Siyempre, pag manliligaw ka, lalaki ka dapat. Pag liligawan ka, babae ka. Naintindihan niyo ba yun? Pastor, hindi na po totoo yan ngayon. Totoo pa rin sa Lighthouse. Pag manliligaw ka, alam mo, hindi naman basta kung sino na lang, ililigawan mo eh. Tama? Tama pa ba yun? Hello? Ngayon, manliligaw ka, tinignan mo, ini-imagine mo, magiging misis ko ito. Hindi ka naman dapat nagbibilal na ng girlfriend. Tama? Ang iniisip nung manliligaw o nung nagbabalak lumigaw, yung kaluguran niya. Tama? Ano yung kaluguran ng magulang niya? Sinagasaan mo. Huy! Wala kang pakialam sa kaluguran ng magulang niya. Pinagpaaral niya, inaruga niya, sinustentuhan niya, niligawan mo, naging girlfriend mo, binastos mo ang kaluguran ng tatay niya, tanay niya. Ano ka? Ang iniisip mo, kaluguran mo, ay yung kaluguran ng tatay niya. Sino na may karapatan? Hindi ka naman kaano-ano. Hindi mo naman dugo yun. Naisip niya ba yun? Kaya dito sa Lighthouse, tinuturo natin ang tama yan. At kahit anong sabihin nyo, pag pinag-aralan mo ang kaluguran, may respeto ka. Tama? Hindi, walang karapatan si pastor dito. Kaya nga nagtuturo ako eh. Kasi kung standard natin ang susundin, wala tayong alam. Anong standard natin? Kung anong gimmick ng mundo. Sasagutin mo, kayo mga babae, sasagutin mo ng ligaw sa'yo. Ni hindi naman binigyan ng karapatan yung mga magulang. Sa kaluguran nila, sinagot mong walang paalam. Nakama! Ano yung inisip mo? Di kaluguran mo lang. Nakakalimutan mo na may kaluguran na magulang mo sa'yo. Oh, tahimik na kayo ngayon. We're talking about pleasure. We're talking about pleasing God. We want to be pleased. Now, parents, tell me, would you not want to be pleased with your children? We do want to be pleased with our children. Kaya dito sa Lighthouse, maging sensitibo tayo. Kung hindi mo maaaring bigyan ng kaluguran, ang kaluguran ng may karapatan, hindi mo kailanman maintindihan ang kaluguran ng Diyos. Ulitin ko yan. Kung hindi tayo sensitibo sa kaluguran ng may karapatan sa tao, ano man yan? Hindi mo maintindihan ang kaluguran ng Panginoon. Nakikita mo na ngayon tao eh. Hindi mo pa igalang ang kaluguran niya. Lalong hindi mo maintindihan ang kaluguran ng hindi mo nakikita. Am I talking sense? Para tayong palagi inaapi. Sobra na si pastor. No!
I beg to disagree. Look at the pleasure of God. Wala ba siyang karapatan? And for His pleasure, they are created. Think of it. And I say it again, kahit sa buhay ng mga young people natin. I am not just simply saying this because I'm your pastor. No. I'm simply saying, I say this because it is consistent with what we believe. Puso ko. Ang puso ko. I'm okay. Minsan na nagiging passionate ka sa mga bagay eh. Di ba? Anyway, Ephesians 1, verses 7 to 12. Verse 9, having made known unto us the mystery of His will. How? Dito. Alam niyo, minsan, hindi natin bigyang daan ang feeling natin sa ibang tao. Lalo na ang may karapatan sa kanila. Bibe, ito na lang palagi sinasabi sa kasal. Oh, put Christ in the center of your relationship. Para sa akin, mga kapatid, bulag na statement yun eh. It's just good for the ear. How do you put Christ in the center of your relationship? How? I will pray for you. So, kasi porke nanalangin ka, okay na. Pastor, pray for our family, pray for our relationship. Fine. So, anong impact? Anong mangyayari sa buhay mo? Ano yung swerte-swerte lang? Kasi alam mo, pastor, talagang panalangin mo, napakatapang eh. Hoy! Kung wala ito sa buhay mo, walang Kristo. Tama? Kung walang pagsunod dito, walang Kristo. Ano ba yung Kristo tinatawag natin? Mahuhulog sa langit sa relationship? Kapag hindi dito nakabase ang relationship, wala yan. Kapag hindi dito nakabase ang panalangin mo, wala rin yan. Sabi, you know, the most powerful that a Christian can be is when he is on his knees praying. I say this, the most powerful a Christian can be is when the Word of God is in his life. Why do you pray? Because the Bible says so. Where do you base your prayers? Here. You know how to pray because of this book. And this pleasure of God is seen in the redemptive work of Christ. And how that pleasure of God is so great. Look with me, Isaiah 53:10. This is the beauty here. Yet it pleased the Lord to bruise him. Nabasa niyo ba yon? O baka nabasa niyo Bruce Lee? It pleased the Lord to bruise him. Nalugod ang Panginoon na ang kanyang bugtong na anak ay saktan. Yung sakit ng Panginoon na kanyang pinagtiisan ay sang-ayon sa kaluguran ng Panginoon, ng kanyang ama. Nakikita niyo ba ito? Ha? Pagkatapos ikaw, sino ka ba? Hindi ka naman bugtong na anak ng Diyos. Kung ang Diyos Ama ay nalugod, nang nagkaroon ng sakit at pain and suffering ang kaniyang mismong bugtong na anak. Ikaw. At inako ni Kristo para sa kanya, tinanggap niya willingly. Amen? Ang sakit
sang-ayon sa kaluguran ng kanyang Ama, sino ba tayo? Ito, ayaw mo ng problema sa buhay. Kung yun ang kaluguran ng Ama Naiintindihan ba natin yun? Akala mo may karapatan ka? Can you imagine this? And hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Ibig sabihin, both true. Ang nangyaring sakit kay Kristo ay kaluguran ng Ama. At ang mangyayari pang accomplishment by His redemptive work ay kaluguran ng Ama. The pleasure of God we saw on the cross. Again I say, the pleasure of God we saw on the cross. Kaya alam nyo, mas lalo kong naiintindihan because of this. How the Apostle Paul says, all things work together for good to them that love God. Why? Ibig sabihin, kahit na anong sakit, the pleasure of God will prosper. Kahit na anong positibo, the pleasure of God will prosper because we saw that in the redemptive work of Christ. Next, 2 Thessalonians 1:11 to 12. 2 Thessalonians 1:11 and 12. Wherefore also we pray always for you that our God would count you worthy of His calling. At kanyang, ano yung word ng fulfill sa Tagalog? Kanyang? Oo. At itupad niya. Fulfill. Siya ang magtutupad. Lahat ng mabuting kaluguran ng kanyang kabutihan. Okay? And fulfill all the good pleasure of His goodness and the work of faith with power, that the name of the Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Now, how is Christ glorified? In the same token as how He is pleased. Are you listening? Sang-ayon sa verse na ito, the way to glorify God comes in the same token as how He is pleased. Paanong paraan? Until the good pleasure of His goodness is fulfilled in us. Correct? Basahin niyo yung verse. Wherefore also we pray always for you that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure, ang lahat, na tuparin ang lahat ng kaniyang mabuting kalooban. Okay? Sa kaniyang kabutihan. No? And the work of faith, that the name of the... Ibig sabihin, mga kapatid, itong verse 12 ay resulta. It comes as a result of the condition sa verse 11. Look at it. Nakikinig ba kanyan ba kayo? Ang verse 12 comes as a condition as a result ng verse 11. Anong sinasabi sa verse 12? That the name of Christ may be glorified in you. How? Verse 11. When His good pleasure, when the good pleasure of His goodness is fulfilled in us, then He is glorified. You understand? Ibig sabihin, ang luwalhati ng Panginoon ay sang-ayon sa kanyang kaluguran. Kaluguran niya muna bago ang luwalhati niya. Tama? We need to please Him first. Then, it's all gonna be glorious to our God.
Come on now. The thing here is this. Alam niya, mahirap lang ito i-preach kasi wala sa kahit na anong komentaryo ito eh. This is a study of all the verses in the Word of God. Now, look at Philippians chapter 2, verses 12 to 13. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation. No? Pag-ibayuhin ninyo ang pagkilos para sa inyong kaligtasan. Hindi to kaligtasan sa impyerno. No. Kaligtasan to sa lahat ng ating kalalagyan. Sapagkat ang Diyos ang siyang kumikilos sa inyo, both to will and to do of His good pleasure. Okay. Ibig sabihin, mga kapatid, God wants to be pleased. God wants to be pleasured when He chose us, correct? And when He chose us, He sent His Son, He saved us. Amen? All for His pleasure. And when He saved us, hindi tapos yun. Anong ginawa niya? Binigyan pa tayo ng lahat ng kailangan natin so that indeed we can work so that He may be pleased. How do I illustrate this? This is the way. Illustrate ko na to ng isang araw. Halimbawa, si Robert. May manager. Sabi niya sa manager niya, manager, I'd like you to do this. Gusto kong magustuhan ang resulta ng gagawin mong ito. Are you listening? Bilang superior, siya muna ang dapat na ma-please sa gagawin ng manager niya. Tama? But, if he assigns something for his manager to do, would he leave his manager to do according to how? Sa kanyang sarili lang? No. He would give corresponding authority. Correct? He would give corresponding na ability. Lahat ng sustenance, lahat ng suporta gagawin niya sa manager niya so that his manager can perform. Tama? And by the performance of his manager, he then can be pleased. Correct? Tama? For example, dito rin. I'd like the orchestra to be good. Gusto kong makarinig ng magandang music sa orchestra. Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi pwede yun eh. Anong gagawin ko? Gagawan ko kayo ng lugar. Ayan, diyan kayo. Tama ba? Ang ganda ng orchestra pit ninyo, meron pang acoustics dyan. Meron kayong mikropono. Ayan. Okay? Meron kayong sarili nyong sound system. Tama ba? Yung mga instrumento ninyo, fine. Kung hindi nyo kayang bilhin, then the church can supply that to you. Okay? Correct. And you will have time to practice, but you need to be responsible sa inyong sarili. In-equip kayo, binigyan kayo ng ganyan, then you have to work it out. Are you listening? We have supported you, we have given you things, so you can work out. Yun ang application nito. Work out your own performance by means of what God gives in you and to you. Listen, we can work out our own performances. Why? Simply because the grace of God is given to us so that we can do ministry. Totoo ba? Kaya alam nyo, hindi paliit ng paliit ang gawain, palaki ng palaki. With the realization that the grace of God is so rich para sa atin. Amen? Ganon din sa media. Ang laki ng ginagawang support natin sa media. And because of that, they can work out a good performance. Amen. Kayong choir, you can work out a good, isipin nyo naman, suporta binigay sa inyo. Pinapaganda natin kayo sa front ng camera.
Gumaganda ba sila, mga kapatid? Wala. Dalawa lang. Si Atay lang, tsaka si Dick. Oh. Anyway. So the pleasure of God sa kanyang mga hinirang ay kanyang finufulfill sa pamamagitan din ng kanyang pagkilos sa atin. At nakita natin yan sa kanyang biyaya. Amen? Next. Don't worry, I will be done. I will be done. Hebrews 12:9-10. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us. Meron tayo mga magulang na kinokorek tayo. At sa pamamagitan ng kanilang correction, we gave them reverence. Correct? Paggalang. Tama ba? Huwag niyong, mga kapatid, pag kinokorek kayo ng magulang niyo, tanggapin niyo. And that with reverence. Hindi. Mga bata ngayon, correct mo. Mali pa yung magulang. Tama? Oh. Ito ngayon, ang sabi, sa padalan na ito, shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they, yung mga magulang, yung mga fathers, verily for a few days, sa ating mga buhay, chastened us after their own pleasure. But God, He does this thing not only for His pleasure, but for our profit. Ayan, no? Ang dealing ng Panginoon sa atin is for our profit and according to His pleasure. That we might be partakers of His holiness. Kung bubuuin natin, magmula sa verse 5, basahin sa verse 5, Hebrews 12:5. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Does God rebuke even now? Saan natin nalalaman ng kanyang rebuke? Dito rin. Ba't nag-aantay ka ng audible voice? Diba? And my voice ay hindi voice of God, voice ng Ruben Abante ito. Mga kapatid, baka mamaya akala nyo, dito yung nagsasalita sa inyo. Hindi. I only declare this. Amen? Anyway, huwag ka ikang mag-faint when thou art rebuked of Him. For whom the Lord loveth, He chasteneth. And scourgeth every son whom He receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. And think about it. All these things are done by God according to His pleasure and for our profit. Sa kanyang kaluguran, niloob ng Panginoon na minsan idaan sa atin ang mga trials and testing sa buhay natin sang-ayon din sa kanyang kaluguran. Alam niyo, nung araw, pag pinapakain ako ng tatay ko, tsaka ni nanay ng ampalaya, akala ko pinaparusahan ako, hindi na ako mahal. Ampalaya lang yun. Isipin mo naman, kumain ka! Ayaw mong kumain? Nilabas yung sinturon. Kakain lang ng ampalaya, may sinturon pa. Parang hirap na hirap. Meron akong kilalang bata nandiyan palagi sa opisina ko, ayaw kumain ng ampalaya. No? Awang-awa ako sa sarili ko, kakain ng ampalaya, ba't parurusahan pa ako? Hindi ko naintindihan na it's for my profit at kaluguran niya. Alam niyo, minsan para tayong bata. Tama?
Anong gagawin mo? Andiyan ang hapagkainan. Kasi ang pagkain po, ang pait eh. Totoo yun, mapait ang pagkain dito eh. Pero kumain ka. Di ba? Alam niyo, yung preaching dito, biglang si switch eh. Parang 180 turn. Pak! Akala mo, okay na eh, no? Ito na naman tayo. Kesyo ko anong ang palaya ito? Look, it's good for us. And it's His pleasure. Hindi natin maintindihan yan, mga kapatid. Ang pagkain dito, mga kapatid, mapait man, is for the pleasure of God and for our profit. Look at David. Bakit si David ay gayon na lang na siya ay napakalapit sa Panginoon? Why? Psalm number 90. Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. Make us glad. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto thy children. And let the beauty of the Lord God be upon us. And establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it. Let us be glad. Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us. Thank you, Lord, for the valleys. Thank you for the pains. Thank you for the chastisements. Thank you for the rebukes. Thank you, Lord. You know why? Because it's according to pleasure for our profit. Look at Psalm 119, verse 71. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Mahirap ang pinagdaanan ni David. You can actually see that sa kanyang mga writings. He hid in caves. Did you know that? Kala mo, ang bihira naman. Ikaw nga may electric pan pa sa bahay. Si David, wala. Tapos akala mo, hirap na hirap ka. Anyway, Ecclesiastes 5:4. When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for He hath no pleasure in fools. Itong mga sumusunod na mga verses na ito, mga kapatid, only speaks na kung may pleasure ang Panginoon that He takes, meron ding mga bagay na salungat sa Kanyang kaluguran. Kikinig ba tayo? Maigi na makita natin ang mga positibo, pero yung mga negatibo. Haggai, go up to the mountain and bring wood and build a house, and I will take pleasure in it. Now, many things more. The pleasure of God. In all these things, I say this. Kinakailangan nating maunawaan na ang lahat ng ito, mga kapatid, ay sang-ayon sa wisdom and the knowledge of God. The reason why we sit down and look at the Word and stay in the Word and grow in the Word is so that we can know God more. Know what pleasures Him. Know what pleases Him. And I don't want it na maging ironic sa ating kalagitnaan, mga kapatid, at sa Lighthouse. And everywhere you are, na after preaching for 22 years,
you do not even know, and we do not even know, what gives God pleasure. What is it that pleases Him? Masipag tayo. I praise God. Ngayon, mga kapatid, sabi ko nga kay Pastor Bong, na institutionalize na ang ating gift-based ministries. Praise God. And everybody has a ministry. Nakita natin kanina, ano ba ministry mo? Matanda na ako para dyan. Para sa atin mo ito nakadep, simpleng bagay na, ano ba ministry mo? Ayan, 7 areas. Correct? And I pray that all of us might really claim an area wherein the gift of God, the gift of Christ to us, may be seen. Amen? Pero ito, teka muna. Far beyond that is the pleasure of God. Hindi maganda, mga kapatid, masipag nga tayo, may lugar nga tayo, wala namang tayong pagkilala sa kaluguran ng Diyos. And for all you know, sa kalagitnaan ng pagkilos natin, nasi-switch yan. Kaluguran na lang natin. Tama? Ako, naging music director din ako. Matagal. Ilan ba sa inyo rito ang naging member ng choir nung panahon ko? Ayan, kakaunti na lang. Alam niyo kung paano ako mag-lead. Correct? At dumating yung mga araw, nung araw na naging mechanical ako, naging masyado ako, okay, ganyan. I have forgotten that the whole choir ministers for the pleasure of God. Akala ko ako lang ang sukatan. Nakikinig ba kayo? Lahat kayo, pati ang direktor, ganun din. Lahat tayo, pati ako, ganun din. Kayo na sa orchestra, ganun din. You are not there for your own capriccio or pleasure or what. Amen? At nakita ngayon ito, na hindi nagbibiro ang Panginoon sa kanyang kaluguran at ang kaluguran niya ay mafulfill sa ayaw at sa gusto natin. At siya ang maniningil. Meron bang araw ng paniningil ng Panginoon? Meron. Tatawagin muna tayo. Ano? Nalugod ba ako sa iyo? Hindi ba natin gusto na sa ating pagharap sa Kanya, He will be able to say, well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the pleasure of your God. Just a few more verses and we're done. Romans 11, 33 to 36. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord? Or who hath been His counselor? Or who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again? For of Him, and through Him, and to Him are all things. Are you reading this? For of Him, and through Him, and to Him are all things. All for His pleasure. To whom be glory forever. Amen. And thus we find it consistent. Going back to the book of Revelation, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, including us, called us, chosen us, and for Thy pleasure we are and were created. Let's stand and pray. Thank you for having joined us today in this episode of The Pulpit, where we feature
the services at the Lighthouse Bible Baptist Church. If you have not received the Lord Jesus Christ into your heart, and you have not had the experience of God's saving grace, I invite you, let Jesus Christ come into your heart. The Bible says, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Pray this prayer. Lord Jesus, I am a sinner. I cannot save myself. Thank you for dying on the cross for me. I receive you now into my heart as my Savior and as my Lord. In Jesus' name, amen. And with that prayer is the faith in your heart that the Lord Jesus Christ is in you as your Lord and Savior. God bless you today. Join us again next week for another edition of The Pulpit.